Pag-usapan natin lahat ng bagay patungkol sa babae. Ito, hindi ko to pinagplanuhan. Wala akong plano. Biglaan lang. Kung ano lang yung nasa isip ko patungkol sa mga babae, patungkol sa pag-ibig. Nandito ako ngayon sa park. So, ayun ang ating pag-uusapan. Lahat ng aking kaalaman patungkol sa babae. Patungkol sa pag-ibig, lahat ng aking natutunan. Sasabihin ko sa inyo. So, ayun na nga. Diba? Hindi ko lang kung ilang taon kayo, anong edad nyo ngayon. Ewan, naambon ba? Kung nasa kabataan kayo, teenager o young 20s, estudyante pa, sige lang. Kung gusto mong kumausap ng babae, makipag-usap ka lang. Lagi ko namang sinasabi dito, base sa experience ko, kung ang babae komportable sa'yo, makikipag eye contact yan na matagal. So kung titingnan mo siya at tumingin siya sa'yo within 3 seconds, ibig sabihin, gusto ka niya. Ang babae hindi titingin yan sa taong hindi niya gusto. Kaya siya natingin sa'yo ng matagal kasi kaya siya nakikipagtitigan. Meron siyang attraction na nakikita sa'yo. Attract siya, siyempre tumitingin siya gamit ang mata niya. At yung nakikita niya, gusto niya, na-attract siya. She feels some attraction, Ang mga mata natin, tumitingin tayo sa mga nagugustuhan natin. Diba? Pag magandang tingnan, napapatingin tayo, diba? Wow. Ganun din sa babae siguro, diba? Pag tumitingin tayo sa babae, wow. Lalo na sa mga lalaki kasi bumabase tayo sa paningin. Ngayon, yung ibang babae, ganun din naman sa initial attraction, na-attract naman sila sa itsura. Siguro pag tumagal, kailangan meron kang higit pa sa itsura. Higit pa sa mukha. Pero mahalaga yung itsura mo rin. Mahalaga din yung itsura. Pero hindi lang yun ang basehan. Marami pang paraan, kung maraming iba't ibang way kung saan nagkakagusto ang babae. So, ayun na nga yun, sa sign na yun. Doon pa lang, kapag nakita mong tumingin siya sa'yo ng within 3 seconds, tumingin ka siya, nakipagtitigan ka sa kanya, at tumingin din siya sa'yo, lumaban yung eye contact niya, huwag ka lang tumingin. Pag nakita mo yung sign na yun, at kinausap mo siya, malaking chance na hindi ka mare-reject. Kasi kailangan mo munang, yung iba kasi kakausapin kagad yung babae, siyempre nabibigla yung babae. Pero kung titingnan mo muna siya, iaalaw mo siyang tingnan ka, kasi binigyan mo siya ng oras. Binigyan mo siya ng oras na tingnan ka niya, na i-check yung itsura mo, di ba? Inalaw mo muna siyang i-check yung itsura mo, yung appearance mo. Diba, nakipag eye contact ka diba? Nakakita niya na muna yung mukha mo, yung itsura mo. Then, kapag in-approach mo siya, hindi na siya mabibigla kasi nakita ka niya, natitigan ka niya bago mo siya kinausap. So, ayun na nga, pag nakuha mo yung sign na yun, kinausap mo, malaking chance na hindi ka mare-reject sa pakikipag-usap mo. Basta huwag ka lang mauutal, Pag nakipag-usap ka within 3 seconds, para hindi ka matakot kung kinakabahan ka man, may technique dyan magsalita ka within 2 to 3 seconds. Yung huwag kang titigil ng matagal. Yung diretso pero kalmado lang ba. Kasi kapag tumigil ka na matagal, magbablanko yung pag-iisip mo. Na-experience ko dati. Siyempre,
kaka-overthink ko nung nilapitan ko yung babae, na blanko na ako, hindi na ako nakapagsalita. Siyempre pagka ganun na blanko ka na ilang ka, may ilang din yung babae. Anong maririnig niya kung hindi ka nagsasalita? So ayun nga yung isa sa technique. Magsalita ka within 2 to 3 seconds. Basta huwag ka lang hihinto ng mas matagal pa doon kasi nga mabablanko ka na. Doon nalalabas yung takot mo sa isipan mo. Doon nalalabas yung mga bulong-bulong na negative sa isipan mo. Pero kung hindi mo hahayaan yung negative na isipan mo na sabihan ka ng mga negative, kasi 2 to 3 seconds magsasalita ka, hindi lalabas yun, di ba? Hindi lalabas sa isipan, may mga negative mindset kasi nagsasalita ka. Ayun din yung turo na sa call center training. Yung nag-training ako sa call center, sabi pag ini-interview ka, magsalita ka within 2 to 3 seconds daw kapag sinagot ko yung tanong nag-i-interview. Hindi na daw mahalaga kung ano yung sinagot mo, basta dire-diretso ka lang kasi parang confident daw yun ang dating sa kanila. Kahit hindi maganda yung sagot mo, kung dire-diretso yung sagot mo, mapapaganto na lang sila. Kahit hindi naman tama masyado. Kumpara dun sa katabi ko, yung in-interview pa utal-utal, ang tagal niya tumigil, nag-iisip pa siya. Tapos ayun, na blanko na yung isipan niya, sarado na. Hindi niya na alam yun, na na siya, yung negative thinking niya, natalo na siya. Pero yun nga, yung ginamit ko yun, nakapasa ako sa interview. Hindi naman ako masyado maganda yung sagot ko sa call center. Pero sa tingin niya, maganda sa pakinggan na dire-diretso yung sagot ko na parang tama. So, ayun lang sabi ko, na nagamit ko din yung technique na yun sa pagsagot sa mga interview. Para hindi yung isipan mo ay hindi mag-overthink, hindi lumabas yung negative thinking mo. Bye. So, ayun na nga. Papapapong. So pag nakausap mo ng babae, yun, siyempre ikaw na siguro ang bahala kung anong klaseng technique ang gusto mong pakikipag-usap, diba? Basta na isa sa technique na para hindi ka magkamera ng negative thoughts at makausap mo yung babae. Nagsama na rin yung smile daw para merong good vibes, ganyan. So yan, kung mausap ka lang, lalo na pag mga estudyante, ano lang naman yan, hindi pa sila masyadong mga seryoso kasi mga bata pa rin yung isipan nila. Iba kasi yung pag matanda na hindi nidiskartehan mo, bata. Para sa akin lang, pag bata parang fun lang, hindi masyado seryoso. Ayan. So, nandito nga pala ako sa Taiwan, bro. Dito ako sa Taiwan. Kung gusto nyong kasi may ginawa ako dating ebook. Ayun yung nakakamanghang kaalaman na ebook. Yung ginawa ko matagal na back in 2021. Simula nang ginawa ko yun. Natapos siguro ng 23. Basta paunti-unti ko lang ginawa yung ebook. Doon na nakalagay yung mga kaalaman ko. Yung mga sa experience, sa pag-aaral, sa research. Doon na nakalagay lahat. So sinulat ko para hindi na masayang yung mga pag-aaral ko. Tsaka para matutunan nyo din kung ano yung mga bagay na yun. Lalo na kung mga bata pa kayo, maganda yung natututunan nyo yung mga bagay-bagay. Huwag nyo lang gagamitin sa kasamaan. Yun, tama lang. Maganda yung may dagdag kayong kaalaman. Ito yung natutunan ko base sa aking experience, yung mga epektibong kaalaman
Doon nakalagay doon sa ebook ko ngayon. Madali lang siyang basahin. Siyempre may bayad yun. Dediretsahin ko na kaya. May bayad siya. Mahirap ko din namang ginawa yun. Na matagal ko rin ginawa. Tsaka yung nakasulat doon na totoo talaga. Tsaka makakatulong sa inyo. Based on my experience. Yung mga epektibong paraan. Ayun yung kung gusto mo lang madagdagan yung kaalaman mo. Mura lang naman. Pero matagal ko yun bago ko nagawa kasi mahirap din magsulat ng ebook, you know. Mahirap din mag-isip yung mga lahat ng mga experience may susulat mo sa isang digital ebook. Dali lang siyang basahin. Ayos yung letra, maintindihan mo naman siya. Mag-PM ka lang sa akin kung gusto mong makuha yung digital ebook. Bibigay mo lang sa akin yung Gmail mo. Ibibigay mo lang sa akin yung Gmail mo, tapos doon ko isesend yung ebook. Pwede sa Google Drive, pwede sa Gmail, tapos i-download mo na lang. Madali lang, mababasa mo na kagad. 100, sa tingin ko almost 100 yung page. Yeah, almost 100. Maganda matutunan mo. Para naman din masaya yung paggawa ko niyan. Gusto ko rin matutunan ng ibang tao yan, syempre. So yeah, life is good, bro. Life is good. Minsan na lang din ako makapag-post dito sa YouTube ko pero kasi medyo busy na rin sa trabaho, nawala na yung focus ko dito. So minsan naisip ko lang kapag may time. Natulog na yan, bigla ko lang naisip na mag-vlog. So madali lang naman, bukas mo lang ang cellphone mo, video ka. Tsaka tahimik naman dito. Tahimik siya. Kaya magandang, ayun nga lang, mga sasakyan medyo maingay. Pero okay lang naman, 'di ba? It's good. It is good. Panoorin nyo lang din yung mga video ko dito para matutunan yung mga ibang bagay. So yun na lang muna siguro. Ayun muna. Ano ba sasabihin ko? Yeah, good luck kaibigan. Peace. Bye.